Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ating i-analyze ang two games, especially ang top two boards ng bakbakang Philippines versus Team Croatia. Nako, puro grandmasters ang lineup ng Croatia. Mabibigat din. Okay, simulan natin at mamaya po pakita ko sa inyo ang naging team results, standing at ang pairing ng Philippines sa round number 8. Ang ginawa ni GM Ante ay nag-E4, E5 si Ino, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Roy Lopez, classical, Bishop A4, Knight GE7. Yan ang ipinaghanda ni Ino. Kung tawagin yan ay Cosio variation ng Roy Lopez. C3 para ang idea, magdi D4, bubuuhin ng sentro, nag F6, another unusual pattern or unusual move. Usually ito yan, 'di ba? D6 o kaya G6. Pero nag F6. Interesting. Tingnan natin. Nag D4 at sinabayan ng break sa gitna D5. Kakaiba preparasyon ni Ino ah. Kinapture ang E5, bumawi sa E4 at nag Knight D4. Ayan, hindi po nakipag-queen to queen. Kasi kung makikipag-queen to queen, oo nga, nagalaw na ang king at hindi na makakapag-castle, pero o sige, pagpalagay na capture, tapos sa natin lagay yung knight. Lagay natin sa dito para may threat at mag F5 lang. So dito po, hindi nga makakapag-castling na ang black king pero very easy for black to develop the king eh. Pwedeng bishop E6, bishop G7, tapos later on, balik uli dyan, then dalhin sa F7. Safe na yan. Hindi naman ito yung tipong delikado sa black. Ayan, okay. Balik tayo. Pero nag-knight D4 dito si Ante at nag-B5, Bishop B3. Ayan, no? Blanderacious kagad pala yung tira na yan. Dapat daw capture muna dito. Oo nga, no? Bakit kaya hindi pinansin? Bakit nag-Bishop B3 lang? Nag-Knight takes D4 si Ino. Yun lang. Dapat naman daw ang tira dito ay simple, Knight takes E5 lang. Oo nga, no? Tapos, C5 na. Mga ganun, no? Lamang ng isang pawn. Ayun, sayang yun ah. Solid, no? Kung check dito, magaganon lang naman eh. Oo nga, no? O pero, balik tayo sa nangyari, kinapture yung D4, kumapture muna sa F6, Knight F3 check. Ang gulo pala nang nangyari sa laban. Takes, queen to queen, takes, and nag-knight D2. Bakit naman hindi kinapture yung pawn sa E4? Ano meron? Magbi-bishop B7. Pag nag-knight D2, magka-castle. Kakaiba rin ang in-apply nito ni GM Ante, no? Nag-knight D2 lang. O, bishop B7, capture sa E4. Ayun na, bad move. Dapat daw knight ang pang-capture para may threat pa at the same time sa F6. O, pero F pawn ang pinang-capture, castle queenside, bishop C2, and knight G6. Ayan, may mga pasok-pasok na, lundag-lundag dyan. Knight B3 para makalabas na rin ang bishop. At nag-rook E8, atake sa E4, bishop E3. O yan, pamigay na naman yung pawn sa E4. Kasi po kung mag-F3 dito ay pasasabugin lang yan eh. F5 lang. Sasabog yung E4 na yan. Okay? So balik tayo dito sa bishop E3 at kinapture, takes at nag-castle queenside at nag-bishop D6. Ayan, dito po ay masasabi nating slightly better for black kasi mas aktibo ang mga pyesa ng black. Ayan, ang dali-daling iba-battery na kagad. Okay, pero mahirap pa rin. Rook D4, battery, Rook G1. Pag kinapture, may ganon, may bawi. F5, takes, Rook G5 atake, F4, Knight D2. Okay. At nag-Rook E5, hamon, Rook to Rook. Takes, Bishop C5, King D7. Oo nga, no? Halos walang klarong linaw kung ano. Siguro mas aktibo ng konti ang Black King pero hindi garantisadong masasabing lamang na lamang talaga. Slightly better lang. So dito po ay tabla ang laban. Kahit na medyo mukhang super active yung King kumpara sa White King pero tabla po yan. Kasi ang gagawin lang dyan ay King E2.
Okay, king e2, pag nag-king e4 kasi anytime mag-f3 check eh. So king e2 with the idea to play king f3. Tapos ang gagawin ng black is to play king e4. Tapos i-check lang. Let's say king e5 ulit and a3. So as long as yung black king ay hindi makakapasok, fortress, tabla ito. Halimbawa, gumanon, papasok dyan, magbi-b3 lang. Okay, at halimbawa mag a5, king d3. Okay, at magsisipor na. So tabla-tabla lang talaga mga kamatsas. Pero ang ganda ng laban nila, no? Yung nga lang kapansin-pansin, 5 minutes na lang dito kay GM Ante. Si Ino, 58 minutes pa. Ang haba ng oras, ano? Okay, lipat po tayo sa bakbakan ng board number 2, kina Denden. Kalaban ni Denden dito ay si GM Martinovic Sasa. Nag-E4 si Denden, E6. Ayan, French defense ang tinira ni GM. At Knight D2, Tarrasch variation ang pinasok ni Denden. C5, kumapture sa D5, Queen takes, Knight GF3, capture. So, bookline naman ito. Queen D6, castle, Knight F6, Knight B3 para babawiin na yung pawn. At nag-Knight C6, Knight B takes D4, Knight takes D4, Queen takes. At nag-Bishop D7 and Bishop F4. Ayan, bookline na bookline. Linyadong linyado. Rook C8. Ayan, develop with tempo. Bishop B3, Bishop C5, and Rook A D1, Castle, C3, Rook FD8, develop, Rook FE1, at nag-H6, H3, at nag-King F8. Ayan, para ilalapit yung King sa E7, at nag-Bishop E5. Ayan, yan na ang novelty dito mga kamatsas. Dahil marami nang na-try pala dito. May tumira na ng A4, Bishop G3, Rook D2, King F1. Ayan, ngayon pa lang naganap. Sa kamay ni Denden ang novelty Bishop E5 at nag-B5 dito. Ano plano? Para babasag dyan mamaya or para makapag A5, makapag-create ng pressure sa queenside. Nag-Rook D3, A5, A3, at nag-Bishop E7 at atras muna. At bobuelo ang black dito na babasag sa B4. At nag-battery, Knight E4. Ayan, para magda-Knight C5, pupunta doon, dodobolen. Bishop A2, umilag muna. Knight C5, at nag-Rook D2. A4. Okay, A4. Parang sayang parang mas maganda yung may mga basag, ano? Nag-Knight C2, Bishop E8, hamon, Bishop D4. Ayan, kung tutusin dito mga kamatsas, kung gugustuhin lang ni Denden, ano, may capture niya, simple exchange, tapos Knight B4. Yan, para walang Knight D3. Equal lang. Pero nag-Bishop D4, ibig sabihin, gusto ni Denden talaga ng laban eh. Knight B3 pumasok, takes, good move. Pero nag-Knight E3, ayun. Ito yung napanood ko sa live kagabi. Na parang Knight A1, makukuha na yung pawn sa B3, ano? Ang continuation lang ng computer ay Bishop C6, Knight takes B3, tapos mag-B4. Yan ang plano. Para may ganun, may Bishop A4. Okay, pero ito lang daw ang gagawin. Mag-Knight A5, B takes, Bishop takes, tapos Rook takes D2, Rook, Bishop takes. Bakit Bishop? Bakit hindi Tore? Magbi-Bishop D5. Malalim pala yung nakita dito ni GM Martinovic, no? Lalim pala nun. Grabe parang kumbaga maiipit. Baka nakita ni Denden to, hindi niya type na maipit yung knight niya sa A5. O maaring nakita niya yan. Malayo nga lang at malalim. Pero equal lang yun. Kumpara dito sa knight E3, yun medyo kumabig ng kaunti ng evaluation bar ang black. At nag-F6, ayan, ang intention ay mag-E5. Ayan, dito mga kamatsas, ang ganda ng ginawa ni Denden. Brilliant mo bang nakita niya dito? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng Bishop C5 sacrifice. Eksaktong-eksakto. At kinapture na lang ang tore. Okay, para sa pagkaklaro lang po, pag kinapture kasi yung bishop, makukuha kasi yung tore. Okay? So, kinapture. Syempre, capture muna with check. Takes. Yan, endgame na to. Knight versus bishop. Parang yung naging laro ni
Erigaisi, no? At ni yung bishop lang si Erigaisi, pero iba talaga kalaban ng bishop pagka endgame, malakas mga kamatyas. Nag F5, G3, E5, pag kinapture to may king E6 lang or king F6 ano. So rook B4, ayun, dito na bad move si Denden. So pinag-interesan ni Denden yung pawn sa B3 para makuha, pero dapat pala rook dito lang. Equal, no? Tapos magbi-bishop D7, tapos F4. Yun ang mga tirada. Yan ang mga tiradingsky, no? Pag kinapture, pag kumapture kasi may knight D5 check kuha din eh. Ngayon, pag nag-E4 yan, mag-rook D5. Oh. Mga ganun na threat. Ayun. Oh, pero, nag-rook B4, king E6, capture, nag-F4. Medyo bahagyang na-underestimate. Malakas pala yung F4 na yan. No? Malakas ang pressure. Kinapture, another bad move by Denden. Dapat daw ang tira ay knight C2. Wag na palang pansinin yan. Okay, parang na-misplace yung torre sa B3, ano? O, balik tayo. Capture, knight G4, bishop C6. Pinapakain ito pero may rook H8. Grabe. King F1, H5, takbo, E4. Ayun. Grabe, no? Yung torre, yung rook B4, balik sa gamit, king E5. Naposisyonan si Denden. Ang pangit kasi dito ng knight H2, no? King E2, rook G8. Ayun, ang malakas. May paparating na rook G2. Knight F1 at dito po. Ang lalakas ng bitaw na ni GM. Oh, grabe, hindi na mapigilan. C4, kinapture. So, hindi pa makapture yan kasi may bishop B5. At nag-rook B6, bishop D5. Rook H5 para kakainin yung pawn. Chinek muna. Ayun lang. Oo nga, no? May check na pala. King E1 at dito po mga kamatyas, nag C3, kinapture, king D6 at niresign na po ni Denden. Kasi ito na ang paparating na idea, bishop C4, makukuha na yung knight. So yun pala ang pinaka maling ginawa yung rook B4 at kinuha yung pawn sa B3. Dapat pala stay lang yun sa D file. Nautakan ni GM Martinovich, no? Grabe. Ang lalim pala nung plano niya na pakain yung B3 pero yung atake sa king side, grabe pala ang gapang nun. Sunod-sunod na pala yun. Parang hindi kasi halata eh, no? Okay, pero another lesson to kay Denden na sa ikai-improve pa ng kanyang laro at ikalalakas pa. Okay, congrats pa rin Team Philippines, laban lang. Ito po ang kanilang team results. 0.5 lang tayo mga kamatsas. Talo ang lower boards natin. Grabe ka solid din pala tong Team Croatia, no? Si GM Sadora lang ang nakatabla. Pero okay lang, sige lang. At ito po ang standing nila after round number 7. Silipin muna natin. Nangunguna pa rin ang India sa score na 14 points. At pumapangalawa ang Iran, Uzbekistan. Ayan, puro mga Asian yung nasa taas. Hungary, Armenia, Serbia, US pang number 7, China pang number 8, Vietnam pang number 9 at pang-10 ang Georgia. Norway sila Magnus pang number 11. At ang Philippines ay pang number 49. Okay, so bawi lang. Hataw lang at malaki pa ang itataas niyan basta manalo lang tayo ng manalo. 11 rounds to mga kamatyas eh. At ito naman ang pairing. Tingnan natin ang team pairing. Maglalaban na ang Iran versus India at Hungary versus Armenia. Ayan na yung mga nasa top board. Serbia versus Uzbekistan. Okay, so Norway, makakalaban nila Magnus ay ang Vietnam. Yan, Lek Wang Liem versus Carlsen. Philippines, ang makakaharap natin ay South Africa. Ayan. Pero malakas ang South Africa. 18 points po ang nila. Cumulative points. Tayo 17 points. Aba, hindi rin pala pwedeng i-underestimate itong South Africa. So, abang po tayo mga kamatsas sa mga paparating pa. At makibalita na rin tayo sa women's division. Pang ilan na po? Ano bang standing ng nila sa women's division? Silipin natin. Nangunguna ang India pa rin. Grabe. Number 1 sa men, number 1 sa women's. India. Matindi talaga India. Ang Philippines ay pang number 22. Aba, not bad medyo mataas-taas. At ang pairing, Poland versus India na sa top board or top table at ang Philippines ang makakaharap natin ay pang number 12. Table number 12, Turkey. Ayan, okay?
So medyo malakas ang cumulative points natin, 19.5 tayo against 18 points lang nila. So medyo malakas ang umiscore yung ating team. Okay, so abangan po natin ang mga maiinit na resulta at nandito lang po. Ihahatid ko po sa inyo ang mga reports dito. Ha? Maraming salamat po mga kamatyas. Muli po sa darating na September 23, malapit na magpasimula ang ating online training for beginners, intermediate, and advanced. Pwede din po kayo magpa one-on-one, magpa-schedule lang kayo ahead. Ipopost ko po ang details and link dito sa comment section below, nakapin lang. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.